It's time for DJ Raqi's Secret Files. Na-adik ako sa online games, kaya nawala sila. Magandang hapon, DJ Raqi. Isa ako sa mga taga-subaybay ng secret file mo. Updated ako sa lahat ng mga binabasa mo. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong magsulat ng ganito, pero dahil sa pakikinig ko sa'yo, nakakuha ko ng konting ideya. Sana maintindihan mo ang storya ko. Itago mo ako sa pangalang Clint, 25 years old, tubong Mindanao. Isa akong online gamer dati. Pero tubero na ako ngayon. Marami na akong napaglaruan ng mga MMORPG. Yung tinatawag bang massively multiplayer online role-playing game. Dati rin ako member ng isang grupo sa amin na online gamers lahat ng miyembro. Halos palipat-lipat ako ng school dati. Kasi lagi akong drop out. Absent ako nang dahil sa paglalaro. Hanggang sa nakagraduate ako ng high school. Kasi yung tita ko doon, teacher. Sino ba namang hindi makakagraduate, no? Ayun, wala eh. Addict talaga ako sa computer. Walang araw na hindi ako nakakapaglaro. Eto pa, dumadayo pa kami sa iba't ibang probinsya para lang maglaro. Pumupusta kami para lang magkapera. Ginagawa ko yun ng 2 taon. Hanggang sa mapagpasyahan ng mga magulang ko na i-enroll ako sa isang college university. Nag-e-enroll ako noon nang merong isang babaeng pumukaw ng atensyon ko. Ang lungkot-lungkot ng mukha niya. Natatanaw ko siya sa kantin mula sa kinaroroonan ko. Gusto ko siyang puntahan, lapitan, kausapin, anong problema, pero ano bang pakialam ko? Mas nag-focus na lang ako sa enrollment ko. Pagkatapos ko mag-enroll, pumunta ako sa kantin para tsumibog. Nang makita ko yung ID nung babae, dun sa lamesa ka. Naiwan siguro niya. Fast forward. Naibalik ko sa kanya yung ID niya. Nagkahiraman kami ng libro. At ayun, lagi na kaming nagte-text at nagtatawagan. Nalaman ko na broken family pala siya. O broken family sila. Although di niya naman sinabi lahat-lahat sa akin. Pero naging mag-best friends kami dahil doon. Kinomfort ko siya nung namatay yung lola niya. Nawala yung mama niya sa loob ng 3 buwan. Hanggang sa lumalim yung relasyon namin. Nagkaaminan kami ng feelings, sinagot niya ako at naging kami. Pinakilala ko siya sa magulang ko. Tapos lagi na kami lumalabas. Hanggang sa may nangyayari na sa amin. Tinigil ko na yung paglalaro ko ng computer games kasi yun yung pangako ko sa kanya. Tapos nag-aral ako ng vocational course. Natapos ko naman yung vocational ko. Kami pa rin. Umuwi yung mama niya at dun niya ako pinakilala. Nahihiya ako nung una pero okay pala yung mama niya. Then, lumipas pa ang panahon, nag-2nd anniversary kami. Simple lang yung ginawa namin, binigyan ko siya ng regalo, kumain kami sa labas. At ayun, ang saya-saya namin. Parang hindi namin kilala yung salitang away. Minsan nag-aaway kami pero sinusolusyonan namin agad para hindi na lumaki. Lumipas ang ilang buwan. At ayun, nagulat na lang ako nang sabihin niya sa akin na buntis siya. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Parang magkahalong saya at lungkot. Kasi hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Inamin na namin sa mga magulang namin. Tanggap naman nila kami. Doon muna kami tumira sa amin. Sumasama muna ako sa papa ko sa construction site para magka-income. Habang inaantay ko yung tawag sa ina-applyan kong kumpanya. Water District. Then isang araw, papauwi na akong galing trabaho. Nakasalubong ko yung pinsan ko. Inaaya ako sa kanila kasi birthday ng papa niya. Nagpaalam ako kay Dayan,
girlfriend ko. Hindi nga raw siya sasama. So ako na lang yung pumunta kay Insan. Pagkatapos kong kumain sa kanila, aba, nalalaman ko opening rin pala ng computer shop nila. Sabi ni Pinsan, "Puti pumunta ka, pasyal ka naman dito." Sabi ko, "Naku, marami akong trabaho eh. Ano yan nilalaro mo?" At sumagot naman siya ng, "Ito ba? Ito yung bagong online game ngayon. Daming naglalaro nito. Ikaw, pwede ka rin maglaro nito. Pwede kang kumita rito." Sumagot naman ako ng, "Nako, patay tayo kay misis niyan." At sumagot naman siya ng, "Parang hindi ka naman gamer dati. Tsaka laro lang naman to. Kung gusto mong maglibang pumunta ka lang dito Tsaka hindi ka na kailangan turuan gamer ka na eh." Sumagot na lang ako ng isang malakas na tawa at loko ka talaga. Ayun, nagpaalam na ako sa mga pinsan ko at sa tiyahin ko. Umuwi na ako ng maaga para sa trabaho ko bukas. Maaga pa kasi ako dun. Lumipas ang isang linggo, tumawag na yung ina-applyan ko. Pinapupunta nila ako para sa interview. Salamat naman at natanggap din ako. Umuwi ako sa amin, ibinalita ako sa girlfriend ko. Natuwa naman siya. October 3, 2014, nanganak yung girlfriend ko. Baby girl. At pinangalanan namin siyang Syra Biel. Masaya kaming makita si baby na ang lusog-lusog. Kamukhang kamukha niya yung mama niya. 3 araw lang kami sa ospital, pinauwi na rin kami. At ayun, pagdating sa bahay, masaya lang. Although minsan nakakapagod. Tapos isang araw, gumising ako ng maagang maaga para makapaganda ng almusal. Para makapasok na rin ng trabaho. Nasa maintenance ako naka-assign. Kahit anong oras pwede ako umuwi, basta makapag-log in, log out lang. Biyernes ng hapon yun, umuwi ako ng 2:00, pero dun ako dumiretso sa pinsan ko kasi pinapupunta ako ng tiyahin ko dahil nasira yung gripo nila. Pumunta naman ako. At habang inihintay ko yung tiyahin ko, pinalaro muna ako ng pinsan ko. Iniiwan niya muna daw sa akin yung nilalaro niya dahil pupunta muna siya doon sa shop dahil kukunin niya raw yung padalang binili sa kanyang item sa laro. Na-curious ako. So nilaro ko muna saglit yung pinalalaro niya sa akin. Hanggang sa nakabalik na siya. Sabi niya, "Oy Insa, nakala ko hindi ka marunong yan Tumawa na lang ako. Tinanong ko siya kung sino yung nagpadala sa kanya. Sabi niya ibang player daw na taga ibang lugar. Bumili ng item niya pero Pinoy din daw. Na lang yung nasagot ko. Dumating yung tiyahin ko. Pero ang sabi niya bumalik na raw ako bukas kasi hindi siya nakabili nung pinabibili ko para sa gripo nila. Kaya kinabukasan bumalik ako. Inayos ko yung sirang gripo nila. Nang bigla akong tawagin ni Pinsan, may bibigay raw siya. Lumapit ako. Aba, binigay niya yung account niya kasi hindi na raw niya malalaro yun kasi magtatrabaho na siya. Natanggap daw siya sa kumpanyang ina-applyan niya. Hindi ko naman din matanggap-tanggap kasi may promise ako sa girlfriend ko na hindi na ako maglalaro ng online games. Pero ang sabi naman ni Pinsan, okay lang kung hindi ko lalaruin. Pag may oras na lang ako, laruin ko. Kaya yun, tinanggap ko na lang kasi pinipilit niya ako Nagpaalam yung girlfriend ko na umuwi muna siya sa probinsya nila kasi namimiss niya raw yung pamilya niya. Pumayag naman ako dun. Umuwi ako sa probinsya nila kada Sabado at Linggo. Tapos, nagpaalam ako sa girlfriend ko na hindi na ako makakauwi dyan every weekend kasi papalapit na ang Pasko. Busy na lahat ng mga taga-maintenance. Pumayag naman si girlfriend pero hindi pa rin nawawala yung contact namin sa isa't isa. Hanggang sa sumapit ang Pasko at bagong taon, umuwi ako sa probinsya para makasama sila. Pasko at bagong taon. Masaya naman kami. Then, January 3, 2015, balik trabaho na naman, daily routine. Bahay, trabaho, ganun lang. Hanggang sa dumating yung araw na umuwi ako sa amin kasi may naghahanap raw sa akin, sabi ng kapatid ko. Pag uwi ko, nadatnan ko yung dati kong mga kasama sa grupo namin. Matagal na raw nila akong hinahanap at hindi na nila ako makontak kasi wala raw silang number sa akin. Ayun, nag-usap-usap kami. Hanggang sa niyaya nila akong sumama sa kanila sa susunod na linggo kasi may sasalihan silang tournament.
Umayaw ako kasi nag-promise ako sa girlfriend ko na hindi na ako maglalaro ng online game. Umuwi silang bigo na mapapayag ako. Hanggang sa pagdating ng linggo, uuwi na sana ako ng probinsya nang makasalubong ko yung pinsan ko. Sabi niya, "Insan, mag-login ka sa binigay kong account kasi may malaking event yung GM." Sinabi ko na lang sa kanya na hindi pwede, Insan, na nag-aantay yung mag-ina ko sa akin, uuwi na akong probinsya. Sabi niya, "Naku, sayang yung opportunity, Insan, malaki kikitain mo dito." Tapos pinilit niya ako. Hanggang sa napilit niya naman ako, naglaro kami. Sabi ko sa kanya, "Insan, hanggang 5 PM lang ako kasi uuwi pa ako para sa mag-ina ko ah." Tumangulang siya. Napasarap yung paglalaro ko, hindi ko na malayan alas 6 na pala. Nadismaya ako kasi hindi ako nakauwi. Tumawag na lang ako sa girlfriend ko na uuwi na sana ako nang biglang tumawag yung kasama ko sa trabaho kasi may emergency sa opisina. Pumayag naman si Dayan. Lumipas ang ilang araw, nakuha ko rin yung kinita ko sa nilalaro ko. Hanggang napapadalas na yung pag-absent ko sa trabaho kasi ginaganahan na akong maglaro kasi kumikita na ako ng malaki. Kahit minsan lang yung kitaan, pero malaki talaga. Lagi na lang ako naglalaro. Hanggang sa hindi ko namamalayan na lay off na pala ako sa trabaho ko. At hindi yun alam ni Dayan. Umabot ng ilang buwan yung paglalaro ko nang hindi alam ng girlfriend ko. Kasi lagi naman ako nagpapadala sa kanya ng pera. Ang hindi niya alam, yung pinadadala ko, kinita ko yun sa nilalaro ko. Nagtataka siya, bakit bihira na lang daw akong umuwi sa kanila. At kung uuwi raw ako, babalik agad ako. Sinabi ko na lang na busy kasi lagi sa trabaho. Hanggang sa lumipas yung mga panahong hindi na ako nakaka-attend ng birthday niya at ng baby namin. Hindi na ako nakaka-uwi kasi lagi na lang ako naglalaro. Nagalit siya sa akin kasi wala na akong oras sa kanila. At mismong birthday ng anak ko, wala raw akong panahon. Nagulat ako sa kanya kasi first time kong marinig sa kanya yon. Minsan na lang daw ako umuwi. At kung uuwi ako, lagi na lang daw akong tulog. Di ko na lang sinabi sa kanya yung totoo. Hanggang sa hindi na siya nagte-text o tumatawag sa akin. Naninibago ako sa kanya. Pinagliban ko muna yun kasi busy lang eh. Hanggang sa panahong hindi ko na makontak yung number niya. Napagpasyahan ko ng itigil ang paglalaro at umuwi na sa kanila pero huli na ang lahat. Kasi hindi ko na sila nadatnan doon. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Nagtanong-tanong ako sa mga kamag-anak niya pero wala akong makuwang sagot kung saan sila pumunta. Hanggang sa may nagmagandang loob sa akin, kapitbahay. Umalis na pala sila nung nakarang araw at maraming dalang bagahe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung malaman ko yun. Uli na ang lahat. May plano na pala silang pumunta ng Luzon. Doon sa Nueva Vizcaya, sa mama niya. Kasi nakapag-asawa yung mama niya ng taga doon. Umuwi na lang ako sa amin, humiga. Hindi ko na lang sinabi sa mga magulang ko yung nangyari. Ba't ganun, no? Hindi na ba niya ako mahal? Napagod na ba siya sa akin? Kakaintindi sa akin? Hindi naman ako nagkulang sa pagmamahal at suporta sa kanila. Oo, nawalan ako ng oras sa kanila pero dapat ba talaga akong iwan? Nagkulong ako sa kwarto. At sa tuwing nakukulong ako sa kwarto, sila lang yung naiisip ko. Hindi ako mapakali. Lagi kong kinokontak sila pero unattended. Nagtataka yung mga magulang ko bakit daw nagkukulong ako sa kwarto. Bibihira lang daw akong kumain. At bibihira lang akong lumabas. Sabi ko sa kanila, wala lang akong gana at pagod ako. Hanggang sa napagpasyahan kong maglakad-lakad, napunta ako sa harap ng simbahan. Di ako nagdalawang isip pumasok. Umupo ako, nakatanaw sa altar. Biglang tumulo yung mga luha ko. Pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko. Wala akong mapagsabihan sa problema ko. Ayaw ko ring malaman ng pamilya ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya natanong ko na lang sa sarili ko, bakit ko ba sila pinabayaan? Bakit hindi ko inalam yung nararamdaman ng girlfriend ko? Alam kong may kasalanan ako pero kailangan ba talaga akong iwan? Pinagsisisihan ko naman lahat.
Kaya yun, nagdasal ako na nagdasal na sana makita ko ulit yung mag-ina ko. Ang sakit maiwan. Miss na miss ko na sila. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Nakabalik na ako sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko dati. Nalaman na rin ng mga magulang ko ang lahat. Nagalit sila nung una pero naintindihan naman nila ako. Nagkita kami nung pinsan niya sa mall at sabi niya, nakauwi na pala sina Dayan, pero may iba nang kinakasama. Pero gusto ko pa rin silang makita at makasama ulit. Pero nagdadalawang isip ako dahil baka sumbat lang yung makukuha ko. Hanggang tingin nila ako sa mga picture nila. Dala-dala ko pa rin yung sakit at malaking pagkakamaling nagawa ko. Labis-labis ko to pinagsisisihan hanggang ngayon. Kaya sa mga nakikinig ng storya ng buhay ko, huwag niyong pabayaan yung mga minamahal niyo nang dahil sa pansamantalang kaligayahan lang. Na-adik ako sa online games, kaya nawala sila. Muli ako si Clint, at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.